mga ka-vloggers, tumatakbo na siya, walang turbo yan ha. Tinanggal ko yung turbo, sira eh. So hindi man ako makakita pa at hindi pa ako nakakabili. So ginawa ko siya ngayon, walang turbo. Mabilis pa rin naman kahit walang turbo. Siyempre mas mabilis siya kung may turbo, kaso nga wala, nasira eh. Nakita nyo ang speed niya, pero wala na siyang turbo. Wala na rito ha. Yan yung kinonvert ko. Andiyan na rin yung breather, galing dito sa ibabaw. At binutas ko yung fender para dyan siya kukuha ng kanya intake. Sinarado ko yung nandito. Ayan, sarado na sa loob yan. So yan, naglagay ako ng PVC dyan na detress. Tapos binutas ko tong kaha, tagos dito sa kabila. Meron pang parang double walling doon, tinanggal ko rin. So kukuha na siya ng kanyang intake, detress din dito. Kukuha siya galing dito sa labas. Fresh air mga ka-vloggers. Approve! Mga ka-vloggers, welcome po sa akin channel. Sana'y magustuhan po ninyo yung video na ito. Paki-like, share, and subscribe na lang po mga ka-vloggers. Eto na naman po ang aking pinakabagong vlog. So ito nga po mga ka-vloggers, papakita ko na sa inyo kung ano ginawa ko Kasi nga medyo may problema na yung turbo. Kada umaandar merong sasabihin na naman ninyo. Yung mga ka-vlogger ko dyan, talagang sirain, lakas ng ulan mga ka-vlogger, sandali may bagyo. Parang napakaraming bagyo sa Pilipinas. So kasi mga ka-vloggers, yung turbo, kada i-start mo merong maingay, merong pag inaapakan mo medyo nawawala, pero hindi ako nasisiyahan sa kanya. Tapos nung tinanggal ko nga yung turbo, minsan humihinto-hinto na yung kanyang pinaka-LC. Tinanggal ko rin yung intercooler, papakita ko sa inyo mamaya bakit. So ito yung turbo. Kapag umaandar siya, meron tumutunog. Saka nung tinanggal ko to, minsan humihinto, ayan may time na matigas siya, ayan hindi, ayaw, ayan, ayaw. So pilitin mo, ayun, gumanda na naman. Humihinto-hinto na, siguro sira na yung parang pinakabusig sa loob. Ayan, ayaw na naman, pero pilitin ko, ayaw. Ayun, tapos, ayan may time siya na matigas siya. Ayan na naman, ayaw, ayaw niya umikot. Ayun, ayan, pero may maganit, so ito yung turbo niya. So yun ang dahilan mga ka-vloggers kung bakit inalis ko siya. Nararamdaman ko parang hindi na siya nagtatrabaho, parang nag-i-stuck. Tumingin-tingin ako, hindi pa sa mga second hand siguro ito, napakamahal. Kasi nga, panel gauge lang, 18,000 daw sa Banawe. So, second hand yun second hand. 18,000 na, panel lang, kaya nga ni-repair ko lang. Diba makikita nyo sa mga vlog ko rito, sa Perdis vlog na to. So, ngayon, eto pa kaya, baka 50 mil tong turbo na to. Second hand. May mga nabibili, siguro, China sa online, 30 mil, pataas. So, hindi ako ng pera sa ganun. Sobrang mahal na yun mga ka-vloggers. So kung inisip ko rin naman bakit nung araw lahat naman ng sasakyan kahit itong dating Revo, yung mga lahat ng sasakyan halos noon walang turbo. Nilagyan lang talaga ng turbo tong mga sasakyan na to. Hindi naman to pang karera. So ang kailangan ko lang naman dito pang off-road na malakas siya. Bakit noon malalakas wala naman turbo?
Yung mga pamasadang jeep, wala namang turbo yan, pero kung tumakbo, ang bibilis, di ba? So, mga ka-vloggers, ang turbo para sa akin, dagdag sa gastos. 30 mil, 50 mil. Tingin mo ba, dapat pa? So, ayoko na. Siguro, sabi ko, it's about time na tanggalin ko siya. Kaya ko naman siyang tanggalin. Pero paano tinanggal yan, mga ka-vloggers? Ha? Simulan ko muna doon sa turbo. Ano ginawa ko, ha? Ito. Ayan mga ka-vloggers, oh. Dito nakasuksok ang turbo. Tapos dito yung malaki. So, ang ginawa ko sa kanya, ayan, oh. Pagmasdan ninyo, dito nakapasok yung kanyang westgate, so parang flapper, yung tumatakip-takip sa loob. So, wala naman akong ginalaw banda doon sa exhaust doon. Dito lang. Sinarado ko, tabas ako ng makapal na bakal, plancha, tapos winelding ko rito. Ayan na yan. Napaandar ko na itong mga ka-vloggers. Kaya lang, meron kasi akong gagawin pang konti dito sa may pinagkakabitan ng turbo. Kasi nung nakaraan, naubos yung acetylene ko. Habang ginagawa ko, may lakad kami kinabukasan. So, pinag-ubra ko muna kahit wala na yung acetylene. Mamaya papakita ko rin sa inyo kung ano yung gagawin ko sa kanya ulit. Dahil kaya ko inaalis. Dahil lalakihan ko yung butas doon sa exhaust. Hindi ko magawa noon dahil naubusan ako ng acetylene. Gusto ko sana open na yon dahil nakadesign nyo para sa turbo. Meron siyang parang scroll na ganun na pagbuga galing dito. Pagbuga ng makina dito sa exhaust manifold na to, meron siya ditong parang katol, parang scroll na nakadesign yon pagpasok dito nung turbo yung LEC. No? Para papuntahin naman niya yung hangin doon sa tambucho. Hindi ko lang gusto dahil naubos nga yung acetylene ko, pero pag-ubra ko kaya lang medyo nasakal dahil meron pang ang scroll dito na nakaharang, mga ka-vloggers. At yun ang dahilan, yun ang aalisin ko ngayon para pagbuga ng exhaust ng pressure sa exhaust manifold, hindi siya nasasakal doon kasi para bang humigop siya, maganda yung intake, humigop siya malakas, hindi naman niya maibuga kasi nga yun nga ang pinagkabitan ng turbo. So, kinating ko na nung nakaraan yan, kaso nakabili na ako ng acetylene. So, kakatingin ko ulit ngayon, papalakihin ko na para tuloy-tuloy. Yung paglabas dito, kailangan yung buong espasyong yan maging open, mawala yung mga nandito, tapos lalabas siya doon sa exhaust na tambutsong yun, exhaust pipe na yan. So alisin ko yun nandito. Ito tinapal ko lang to, bolt na masikip yan, pinasok ko. So ito lang yun mga ka-vloggers. Ayun, sinarado ko na yung turbo. Kakalasin ko lang ngayon tong exhaust manifold na to at papakita ko sa inyo kung ano yung kakatingin ko. Pagkakating nun, babalik ko rin ulit lahat. Pero gusto ko makita lang ninyo mga ka-vloggers, maya-maya lang po ulit. So, ito na po mga ka-vloggers, natanggal ko na yung exhaust manifold, no? Dahil gusto ko ipakita lang sa inyo o ano ang ginawa ko tungkol dito sa pagtanggal ko ng turbo, So, tanggal na siya, So, yung 4 na butas na yan, ang kanyang sinasalpakan dyan lumalabas yung pressure, yung exhaust mga ka-vloggers, at papasok dito. Ayan, papunta doon sa exhaust pipe niya, di ba? So, ano gusto kong ipakita sa inyo mga ka-vloggers? Kasi, gaya nga sinabi ko, kinakating ko na sana lahat yung nasa loob nun yung sumasalpak doon sa exhaust manifold. Kaso naubos yung acetylene ko, may biyahe kami at kailangan ko tong sasakyan na to dahil rough road yung dadaanan namin papuntang Mapanwepe doon sa San Marcelino. So pinilit ko sang umandar, inabot pa ako 1:00 ng umaga nung mga ka-vloggers kakagawa. Eto kasi kaya kinalas ko ulit dahil may acetylene na nga, at ito ang gagawin ko, tingnan nyo So ito siya, di ba? So mga ka-vloggers, ito yung tinakpan ko na suksukan ng turbo. At ito nakakabit doon sa exhaust pipe, papunta sa likod.
Ngayon, yung loob ng tubo dito, tingnan nyo hindi ko lang matanggal meron siyang parang scroll dito. Yan na sinusuksukan ng turbo. Ayan, titingnan ninyo, sarado na yung kabilang side, yun, likod. Eto, ang papunta rito. Kung pag-aaralan ninyo mga ka-vloggers, mula dito sa apat na exhaust manifold na yan, yung butas na yan, doon manggagaling yung tubong maliit na yun dito sumasalpak yung flapper, yung parang gumaganon. Ayan, kinating ko na sana kaso naubos yung acetylene. Dapat mawawala lahat po. Ayan, mawawala lahat yan hanggang doon sa ayun kung nakikita ninyo ayun meron parang scroll dito, ayun dito. Napagbuga niya doon, papasok siya sa loob nito. Ayun Ayun sarado mga ka-vloggers. Napakaliit lang nun, ladaanan niya doon sa gilid na yun. Tapos lalabas pa lang dito. So ang kinakailangan, matanggal lahat to. Tatanggalin ko to. Yan, palalakihin ko yan. Na mula dito, lalabas ang buong buo dito. Wala na tong mga harang-harang na to, mga ka-vloggers. Kailangan makating ko tong side na to. Ubusin lahat to. Yan. Umopen yung buong yan para paglabas nung galing dito sa exhaust manifold, tuloy-tuloy. Kasi kung titingnan ninyo, napakaliit na lang dadaanan. Halimbawa nakakabit ng ganyan doon na lang mga ka-vloggers, ang liit. Tapos liba pa doon sa papasok doon sa loob. Parang naka-scroll doon yan, open dito yan, open dito sa loob nito. Tapos may awang doon. So iikot pa siya ron, tapos parang lalabas doon bago lumabas dito. So kailangan mawala yun. Paglabas doon, tuloy-tuloy na kagad dito. Hindi na nasasakal. Ayan dito nakasalpak yung parang LC ng turbo. Yung ka-vloggers doon sa kabilang side, doon dito sa likod. So diyan nakapasok, parang hihigupin niya at ibubuga niya rito. Wala na nga siya. So kailangan umopen yung buong yan. Tanggalin to. Ayan ito, nakakugting dito. Kailangan matanggal ko to. Tapos umopen tong buong to mga ka-vloggers. Hindi pwede ang ganyan. So mga ka-vloggers, ito nakalas ko na yung pinakasalpakan ng turbo Pakikita ko lang sa inyo para maliwanag. Ayan diba, ito yung nakita nyo kanina. Dito nakakabit yung exhaust pipe at dito nakakabit yung exhaust manifold. Kung pagmamasdan ninyo sa loob mga ka-vloggers lahat ng hangin doon sa kaloob-looban ng parang tunnel na yun, ayun doon. Shoot siya doon na hindi mo makikita rito. Andoon sa loob nito, may espasyo dito, ayun. May espasyo doon. Na kung titingnan natin sa ilaw siguro makita. Yun lang yung maliit di ba? Yun. Lahat shoot dito sa likod nito, iikot pa siya, nahihigupin sa turbo para push papunta rito sa exhaust pipe. Wala na nga siyang turbo. So kailangan mula dito dito sa exhaust manifold na to, tuloy-tuloy malakas dito, open na to, diretso lalabas tong yan, palabas kagad dito para hindi nasasakal. Ayan yun lang ang sikreto diyan, sigurado na gaganda lalo. Umiikot pa yung usok, yung pressure doon yung ibinubuga, yung pinaka-exhaust. Papasok pa siya doon. Wala nga yung turbo na tumutulak sa kanya. So kailangan mga wala yan hanggang doon. Paikot. Tatanggalin ko to. Yan. Para gumanda yan mga ka-vloggers. So mga ka-vloggers, eto na. Tapos na akong pag-cutting nito. Nasitilin ko, may mga cutter ako dyan pang acetylene naman kompleto si ka-vlogger. At eto na ang kanyang finished product. Diba kanina sakal na sakal yung dadaanan dahil doon sa flapper, tapos yung scroll na ikutan sa turbo. Ito na. Mga ka-vloggers kinatin ko. Tinanggal ko yung iniikutan. Ito kasi dito
Kung nakikita ninyo, dito ang exhaust, mula dito sa exhaust manifold. Lalabas yan, pupunta rito. Yan. So, mula doon sa apat na labasan galing piston, no? Ito ang nakakabit naman dito. Yan. Yun, makikita ninyo. So, yung butas na yan, ito yan, itong kwadradong to. Yan. Tapos, papasok na siya ron. Yan, tinating ko ron. Malaki na ngayon ang dadaanan niya. Kung makikita ninyo kanina, magmamasan ninyo yung nauna sa video ko, masyadong masikip. Parang ito lang yan. Diyan lang dadaan yung paikot na yan. Tapos dito, swerte na kung may dumaan, kinating ko lang. Tapos iikot siya doon, sa gilid noon. Buong yan, ayan, ayan, kung makikita ninyo, ayan, tinanggal ko lahat. So ngayon, pagbuga doon, ang laki na lalabasan niya. Napupunta siya ngayon dito sa, yun, papuntang Tambucho, palabas na ron sa likod. So, yan lang yun. Yan, laki na yan. At laki na yan. Napakalaki ng dadaanan niya ngayon dito. Kaya hindi na sakal yan. So, kontento na ako rito. Para sa mga ka-vlogger dyan na sabihin, kailangan may turbo. Mga ka-vloggers, sa ngayon, ayoko talaga. Unang-una, napakamahal. Tsaka, kaya nga ginawa ko lahat ng magagawa ko rito para hindi sakal eh. At kung dumating man ang time, sabihin na natin. May makita ko galing sa mga junk na ganito, sasakyan. Gusto kong bilhin yung turbo, umaandar. Pwede pa rin ibalik eh. Wala namang problema kasi kasama sa turbo to, mga ka-vloggers. Pag bumili ka ng turbo, naulit ko lang, kasama rin to, naka-mounting to. Ayan bibili ka ng turbo. Yan. Yan ang turbo tinatawag, mga ka-vloggers nakakabit to dito sa loob niyan. Pag bumili ka niyan, yan, ang elising yan, ando sa loob niyan, pinelding ko. Magkakasama rin lahat yan. Walang problema. Stock pa rin. Wala ako sinira sa stock nito. Kung gusto ko lang talaga, Ayan yan lang. Yan ang magkakasama sa turbo. Pag bumili ka, isang set yan. Hindi nakahiwalay ito. Kasama niya yan. Intact yan lahat. Sasalpak mo lang to, nandun pa rin ang bracket. Lalagay mo lang lahat. Ito, kasama na rin to sa turbo pag bumili ka. Ito lang, ibabalik mo lang yung mga tubo. Ganun lang. Yun ay kung gugustuhin ko pa, Kasi yung walang turbo ngayon, less ang problema. Less ang masisira. Wala nang aberya. Sa madaling salita. So, ito nga po, mga ka-vloggers, konting update lang dito sa ginawa ko kay Everest, 'di ba? Inalis ko nga yung turbo kasi nagmamalfunction na. Wala naman ako makita pang turbo noon. Unang-una, mahal. At wala pa akong interest na bumili sa Shopee, mga online, Lazada. Parang 30,000 pataas yung, baka China lang yon. So, yung original, napakamahal niya. Asahan na ninyo, baka 50,000 nga yun, di ba? Gaya na sabi ko. So, mga ka-vloggers, tinanggal ko. Para sa akin, habang sa akin to si Everest, hindi ko talaga ibabalik yung turbo sa maliwanag na salita. Siguro, pag dumating ang time na binenta ko siya, kung yung makakabili, gusto niyang balikan turbo, kumpleto naman, gaya na sinabi ko, kumpleto lahat, intact. Pwede nyo ibalik ulit, bumili kayo turbo, at maisasalpak ninyo lahat ng gamit niya dahil kumpleto, pati mga hose, clamp, andito lang lahat. So, konting update nga. Pakita ko lang sa inyo, dahil umaandar na to, gamit na namin araw-araw, at hindi ko lang nagawa ng vlog, kasi may mga gagawin pa ako sa kanya. So, temporary, nilagyan ko muna siya nung air filter o air cleaner
na ikinakabit sa mga Honda, sa mga pinangre-racing mga ka-vloggers. Yung parang mushroom ba tawag nila doon, yung kala mo cone. So maganda naman, maganda naging performance niya, mabilis. Kumbaga kala mo naka-turbo din eh. Tapos ang isang nakita ko sa kanya, less yung init ng makina mga ka-vloggers. Siguro dahil nga ang turbo, once nagbuga na yung exhaust, paikutin niya ng todo yung turbine na yon, yung parang LC, kasabay iikot yun dito sa intake para humigop ng malakas dito mula sa air cleaner, no? Ibabato niya yung hangin papunta dito sa kanya intercooler, tapos pupunta sa intake manifold. Pero minsan kukuha siya ng hangin doon sa kanyang wastegate, yung parang maliit na butas doon, para galing sa exhaust yun, kukunin niya yung mainit, ihahalo niya para siguro mag-boost pa yung combustion, lalong mainit-init yung hangin na papasok. Kaya naglagay silang intercooler. Yun sa pagkakaalam ko mga ka-vloggers, maaaring yun ang epekto nun, kasi yun ang bakit meron siyang kapirasong butas doon, na pagka bumilis ang todo yung turbine galing sa exhaust, matindi apak mo, magtatrabaho siya o open siguro siya dahil meron siyang parang anong tawag na nga dito, vacuum, no? Meron siyang vacuum, hihigupin niyang ganun yung pinaka-flapper para umangat, hahalo sigurado yung mainit na hangin galing sa exhaust pupunta sa intake, kaya pinapalamig ng intercooler, kaya may ganun sigurado yan. So ito aking kuro-kuro lang, pero alam ko totoo yun. So ang nakita ko, medyo nag-less. Sasabihin ng iba, magle-lessen ang power. Konti lang, hindi nyo naman mahalata. Lalo na sa rekta, mabilis siya. Walang problema. Para sa akin, napakabilis. Kala mo, may turbo rin eh. Sa Abante, siguro mga segunda, tercera, konti lang. Hindi ko naman nararamdaman halos kasi hindi ko naman pinangkakarera to si Everest, di ba? So, pang off-road talaga ang plano ko rito, kaya nagpalit ako malaking gulong. So, nung nilagay ko nga itong parang mushroom o cone na filter, air cleaner, no? Okay, maganda siya mga ka-vloggers. Nung una, sinubo ko muna na naglagay sa tubo ng parang screen. Okay na, masaya na ako. Kaya lang, siyempre, liit lang nun. So, nung naglagay na ako ng parang cone, yung mushroom, lumakas lalo yung hatak niya. Lumakas ang pickup lalo. Kaya lang, medyo maingay, kaya may ko-convert pa ako. Ito, pakita ko lang muna sa inyo mga ka-vloggers, ha. So, ito nilagay ko, temporary, kasi lalagyan ko ng bracket sana rito. Nakahanda na sana yung mga ilalagay ko. Ito, lilinisin lang yan. Yung bolt doon, ayun, nakikita nyo yung G's na yun. Magkakaroon dyan ng angle bar. Ito, isa rito. Ibo-bolt doon, tapos magwe-welding din ako dito, angle bar. Ginawa ko lang lahat to mga ka-vloggers, to, bakal to. Tapos ito alisin to, kaya nga temporary kasi bumabagsak siya pag wala, dahil medyo mabigat yung nailagay kong tubo. Tapos winelding ko yung kasya naman dito, no? So yan mga ka-vloggers, tapos i-adapt ko sana to, yan ang mga plano ko. Kaso nung umaandar, okay, mabilis. Ayan, kinonvert ko, tingnan nyo. Nung una dito, naglagay lang ako ng tubo. May tubo ngayon to, na nilagyan ko lang muna ng screen, tas kinlamp ko. Okay na, mula sa intake. Ito, intake niya na. Maganda na. So, mga ka-vloggers, okay na yung andar niya eh. Kaya lang, medyo naiingayan ako rito dahil pang racing. Hindi naman pang racing to. So, maaaring ibabalik ko yung air cleaner dati na nando sa kanan, ililipat ko dito sa side na to. Nando sa kaliwa. Ililipat ko dito sa kanan. Ito na nga mga ka-vloggers, di ba? So ito temporary kasi wala pa yung tubo rito na pagsasalpakan ko niya, no? Inalis ko yung air cleaner. Kasi kung pagmamasdan nga ninyo mga ka-vloggers, no? Mula dyan sa kinonvert kong yan, sinarado ko, iikot ng todo, no? Yung exhaust, wala na ang problema dyan sa exhaust. Yung intake, titingnan ninyo, hihigop siya dati rito, pupunta doon sa tubong yun. Ayan,
Pinagtatanggal ko muna yung mga tubo. At eto, may papakita ko sa inyo kung anong dahilan nito. Ba't may ganito ako. Yan yung tubo dati na connected doon sa kanyang intercooler, mga ka-vloggers, ha. Andun yung intercooler, eh. Ayan, no? Pati mga hose niya, andyan lahat, no? Kompleto yan. Pati turbo, yan yung turbo. Yung intercooler, andyan lahat, pati mga bolts. Nung una kasi, mga ka-vloggers, na pina-andar ko na, no? Na-convert ko na sa turbo yung tinakpang ko. Pag andar niya, sakal. Sakal yung sa intake, no? Niluwagan ko na yung exhaust, no? Sakal siya. Parang nahihirapan humigop ng hangin. So, hinanap ko nga yung kanyang intercooler. So, tinanggal ko yung intercooler, binaypas ko muna ng tubo. Yun nga yun. Eto muna, sinubo ko. Pero kung titingnan ninyo, medyo maliliit ang mga tubong yan. Ayan, no? Dahil pareho lang siya doon sa baba ng intercooler. Ayan, no? Oh. So, kung titingnan ninyo, mga ka-vloggers, binaypas ko, inalis yung intercooler, lumakas siya ang hatak niya. Ha? Ayan, no? Wala na rito yung air cleaner. Binabala ko, diyan ko ikakabit ngayon yung original na air cleaner. To. Pinaglalagyan ng filter na to. O, yan. So, ima-mounting ko to. Diyan, aalisin ko na yung improvise kong yan. Diyan ko ilalagay to. Kasi naman sa mga ka-vloggers, eh, ha? May lugar. Ha? So, dito papasok. Dito manggagaling yung intake. At dito papasok sa ilalim, no? Ayan. At sigurado ko, mawawala yung parang ingay ng pang-racing. Sa ngayon, eto muna. Dati, yan, tutuloy dito. Andito yung intercooler, andyan pa yung mga bolt niya. Ayan, kung nakikita ninyo yung dalawa doon sa ilalim na yon. Yun. Andyan pa rin naman lahat. Kung gusto ibalik yan ng susunod na may-ari, pwede. Diretso rito, inalis ko rin yung isang tubo. No? Tapos, tutuloy, dati, doon sa turbo. Na kung pag-aaralan ninyo, mga ka-vloggers, ito yung dati, oh. Ayan, oh. Kinonvert ko dati, dito nakakabit yung turbo, no? Yan yung unang ginawa ko. Ha? Oh. Noon, nandito yung hose. Ayan, oh, yung butas dito. Dito galing, ha? Oh, nakakonect dito yan. So, yung turbo, yan yun, yung nawawala. Yan yung missing link. May turbo ko nilagay. Ha? Improvise lang muna yan, mga ka-vloggers, ha? Dahil trial and error ako. Pero kung titingnan ninyo, dahil yung turbo nagke-create siya, nag-i-spin talaga ng pressure para i-pump niya, ipapasukin niya ng malakas sa intake. Yung papuntang air cleaner, ayan, ha. Pag higop niya rito sa air cleaner, higupin niya, malaki ang butas kung titingnan nyo. Pagpunta sa turbo, maliit na lang, ayan, oh. Turbo yan dyan, ha, sa may L na yan, ha. Oh. Ibubuga niya papunta rito at papunta na nga dito, malaki na naman. Oh, mula dito sa intake manifold. So, sa madaling salita, pag higop nitong malaki, dadaan ng intercooler, malaki pa yung hose, no? Pagdating sa turbo, maliit na. No? Wala nang 2 inches yon. Tapos, babalik dito sa turbo, malaking hose na naman siya. Kita ninyo. Tapos kakabit dito. Ang daming dinaanan, mga ka-vloggers. Pupunta doon sa may dito. Ang layo, kaya hirap siya dati. Mula dito sa intake, pupunta doon sa ilalim. Punta doon. Pupunta dito sa turbo na yun nga lang talaga magbo-boost ng malakas na hangin papunta sa intake. Ha? Pag ikot ng malakas doon sa exhaust, paikutin din niya to para supply niya ng malakas na pressure ng hangin tong intake. Yun yung trabaho niya, eh. So hahaluan pa niyang konting init. So yung combustion doon malakas. Pero nakakadagdag sa init ng makina. Ayan, dito. Inalis ko na rito, yung air cleaner na malaki, at binabala ko doon ko ilalagay. Alisin ko naman to. Kung ano lang yung temporary. So, balak ko dito, liliko yun, malaking hose,
Mula dito, tapos papasok na sa air cleaner. Ayun. Yan mga ka-vloggers, oh. Yan ang magiging formation niya sa ilalim, ha. Hela, lumiko rito at papasok dito. Malaki yan, oh. At malaki rin to. So, walang problema. Maglalagay lang ako ng para sa hose na to. Para yung kanyang pressure na konti-konti lumalabas dyan, dun higupin ng intake. So, puro conversion. Dahil alam niyo naman ako, mahilig ako sa conversion. At tutuwa ako, may ginagawa ako mga ka-vloggers. Pasensya muna di ako makagawa ng mga vlog ng tungkol sa car aircon. Yung mga comments. Napakarami na nun mga ka-vloggers, mga message ninyo sa akin. Naipon na nga eh. Pero hayaan nyo, susunod-sunod ko yung matapos lang to dahil ang dami ng conversion po na ginagawa ko eh. Susunod muna, tapusin ko to. Bit ko yon. Pero hindi, sandali. Gusto ko ipakita sa inyo kung ano ba naging andar. Bakit sinasabi ko na maingay. Sandali, start natin sandali mga ka-vloggers ha. Yun. Labas tayo. Ayun o, maandar na, di ba? Wala na rito. Ito, temporary lang to. Mapupunta yan doon, ha. Makakalain nyo, ba't may ganito? Papalitan ko to hose na to dahil matigas na rin to. Ayan, o. Sobrang tigas. Parang ano na siya. Parang tubo na eh. Pupunta doon yan. So, pakiramdaman ninyo, yung higop, yung paghigop dito sa intake, dito sa air cleaner na to, yung mushroom, yung cone. Parang pang racing. Ayoko. Maingay na yung diesel, meron pang ganon. Pero maganda sana takbo. Pero ibabalik ko yung original na air cleaner ko, convert ko yung bracket ko. Ayun siya. Ganda na sana ang andar niyan. Kaya lang, para ako makikipagkarera lagi. So, panatahimigin ko yan sa pamamagitan ng original na air cleaner niya. Yung housing na yun, babalik ko rito. Mamountain ko doon. At yun po ang abangan ninyo. Masusunod mga ka-vloggers. So, mga ka-vloggers, eto na, i-mounting ko na yung air cleaner. Yung housing niya, no? So maganda, nakakapagod lang kasi kailangan magawan mo siya ng magandang mounting, no, yung bracket niya. Ito na siya. Naka-bolt na siya diyan, ayan, no. Tsaka yun dito sa sulok doon, ayan, no. Yun. So, matibay na at walang pagkasayad dito yan. Ayan, no. Malayo siya rito mga ka-vloggers. So, mataas pa naman yung kisame, nakapataas pa to eh. Ito tinitingnan natin, dito lang yan pero malalim pa doon. So okay na. Tapos ito, makakabuti to dahil ito na ikakabit ko uli. Oh. So magiging problema na lang yan yung pagliko dito. Yan. Pero maganda yan kung naikabit. Konti-konti matatapos na. Mahirap. Mas mahirap pa sa aircon. Ayan kasi oh, andyan na yung breather ha, para sa hose dyan. Eto, hindi pa taas dyan yan ha, dito. Aaring dito ako kukuha. Tapos diretso na rito. Goods na yan. Andyan na yung filter na bago. Meron akong bagong ayan oh, air cleaner oh, diba? So, good na yan. Hirap gawa ng mounting, kailangan kasi wala siyang sasayaran. Ayan o, mula dito, kung nakikita nyo, kailangan wala. Tapos yung hose doon, hindi din sa dapat sasayad doon. Ayun dito sa may intake dito, ayan o. Ayan. So, okay na. Maganda.
Kakapagod lang. Kakain muna namin tanghalian, mag-alas 3 na yata. Tapos konting-konti na lang to, mas maganda magiging tunog nito. So mga ka-vloggers, natapos ko rin. Tinuloy-tuloy ko na talaga kahit medyo may kahirapan yung paggawa nito mula doon sa pagmamounting nung air cleaner, sa air filter niya, no? So natapos ko yun. Nakita ko nga kanina, diba? Tapos yung mga hose, naayos ko na rin. So ito na siya. Tingnan po ninyo mga ka-vloggers, ha. So mula doon, yung air cleaner natin. So nakakabit na yung original na hose dyan. Tapos may ginawa ako rito para, kasi masyado maliit yung papuntang turbo doon sa dating lugar niya roon, no? So ito, dito pinutol ko, kaya nakaangat na ganyan para malayo sa power ng battery. Pero lalagyan ko pa rin ng rubber to para lang sigurado. Pero walang nakadikit dyan mga ka-vloggers, malayo lahat, no? Sobrang libre. Ayan, mula dito sa intake, malaki ang tubo, shortcut dun lang. Kesa dun sa dati na ito intake, pupunta siya rito sa ilalim, pupunta nung intercooler doon, tatakbo rito, tapos dito, akit dito. Tapos dati pupunta pa doon, may packet na ganyan malaking hose, pupunta sa turbo, maliit na tubo doon, nakadugtong na doon. Tapos papasok dito sa air cleaner, no? Yun na nga. Tapos pupunta rito, punta dito, papuntang harapan to. Punta palang harapan to. So wala na lahat dito mga ka-vloggers, libre na. Ayan, no? Malinis. Ngayon, yung hose dito, hanap na lang ako, pero sa ngayon binalutan ko lang yung parang garden hose lang yan mga ka-vloggers. Pero hanap ako ng isang buo niyan para magandang tignan, para sa lumalabas na pressure galing dito sa taas, hihigupin kagad mo suction doon. Ayan na, bigla nagkaroon ng air cleaner doon. At libre-libre yan mga ka-vloggers, ha, gaya ng sinabi ko kanina, no? Libre, kahit dito sa may wiper, libre lahat. Walang tatamaan yan. Clear lahat yan. So ano pang gagawin ko mga ka-vloggers? Susubukan ko na. Hindi ko pa nasusubok eh. So malamig na malamig pa itong makina. Kailangan subukan na. Sigurado tahimik lang to. Sige, paandarin ko muna mga ka-vloggers, ha. Okay, start. Mga panel gauge na, gumagana lahat yan. Naririnig ko yung higop niya rito. Maganda to mga ka-vloggers, kasi ang worry ko yung air cleaner na parang mushroom, yung cone, mabilis dumumi yun, hindi katulad nito. Yung tumutunog na yan, yung belt niya, kaandar lang. Bumbo! Okay na sa akin yun mga ka-vloggers. Kung sakali man, dumating ang time, gusto kong magka-turbo, makabila ako ng mga galing sa junk o yung mga na-scrap o yung, alam nyo na yun, galing sa mga sasakyan na tenga, na bangga. Pero
Basta, kung sakali man, dumating ang panahon, nakabila ako ulit ng turbo, madali lang, ibalik yan kung gusto ko lang. Pero sa ngayon, nanamnamin ko muna ito, pinaghirapan ko, walang turbo, walang masisira kasi sira na nga yung turbo ko mga ka-vlogger. Inuulit ko, kaya ako tinanggal yon, sira na siya, so napakamahal at ayoko namang gastusan. So masaya ako sa ginawa ko, walang turbo, kaya na siya sabi ko, napakaraming sakyan ng walang turbo. So ito na siya ngayon. So paano mga ka-vlogger, sinare ko lang ulit sa inyo itong ginawa ko kay Everest ko. Sana yung nagustuhan nyo, medyo mahaba to, pero kahit pa paano kapupulutan ng aral sa mga tao na gustong alisin yung turbo dahil sira. Pero kung umaandar, huwag nyo alisin, maganda po yun, ha? Pero sa akin, inalis ko para wala na akong turbo. Ano pa ba sasabihin ko mga ka-vlogger? Ito na naman po ang pinakabagong edition ng aking vlog. Paalam mga ka-vlogger, paalam po. Wala nang turbo si Everest. Hindi na siya intercooler turbo.